Yung mga tao, yan, yung mga tao na nararamdaman natin, natatakbo, no, bilang senador sa 2025. Ako ramdam ko si Vic Rodriguez tatakbo yan. Si Glenn Chong kahit alam niyang talo na siya, kahit alam niyang hindi siya mananalo, ramdam ko tatakbo yan. Kahit na, alam niyo yun, kahit na alam niyang walang kapag-apag-asa na siya ay manalo, alam ko tatakbo yan. So sila po, mga kababayan, nakasama dyan, no, kasama yung mga nagre-repost ng mga pinapalabas ni Maharlika. Delegates po na yung mga yan, no? Malabo na pong manalo yan, mga bossing. Lalo po talagang yung mga inire-repost nila galing kay Maharlika, walang napapatunayan po, mga boss. Delegates pong mga manalo yan. Bakit? Kumakampi ka kay Maharlika, wala namang maipakitang ebidensya. Yung ebidensya, lahat yung iba fabricated, yung iba gawa-gawa, yung iba fabricated, yung iba hindi tinatanggap ng kung sino mang pinagbibintangan nila. O di ba kagaya na lang po nung kagaya na lang po nung sa PIDEA Leaks. Mukhang hindi mukha. Imposibleng manalo yan, mga kababayan. Kaya po ang ginagawa nila, nako, double time tayo. Lumalapit yung 2025, at nararamdaman po nila na padiretso sila sa inidoro, mga kababayan. Pag hindi po nila nagawan ng paraan yung mga pinagsasasabi ni Maharlika, tapos sila po talagang sila bumabanat din po sila gumagatong sila di ba? Eto, hindi ko alam kung gumagatong ba talaga sila o sa kanila, kumbaga tinuturuan nila si Maharlika. Hindi ko po alam, hindi ako sigurado doon, mga kababayan. Pero pwede pong sumagi sa isip ng taong bayan na itong dalawa na to, no, si Vic Rodriguez at si Barbie, Barbie, no? O tsaka si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, hindi po mawawala sa isip ng taong bayan. Isip ko din po, mga kababayan, na baka tinuturuan nila tong mga to. Tinuturuan nila itong si Maharlika, mga bossing. Kaya po kapag kayan, hindi nila napatunayan, delegates po sila. Delegates po sila. Yung aasamin nila na maging senador, lalo pong didiretso sa inidoro, mga kababayan. Lalong didiretso sa inidoro. Si Vic Rodriguez, mga bossing, kung nakikita nyo, yung mga alipores niya, umpisa na po na post ng post, kumbaga, pinapakilala nila sa taong bayan, no? Para talagang maging matunog si Vic Rodriguez. Kayo po, mga bossing, tatanungin ko po kayo, mabilisan. Kung sakali po, no, na tumama itong si Mark Ramos, mga kababayan, na si BR ay tumakbo sa pagka-senador, no, sa darating na election 2025. Iboboto nyo po, mga bossing. Huwag na natin pag-usapan si Glenn Chong. Wala yun. Rekta yun. Olats yun. Rekta yun. Olats yun. Kasi nakikita ko din po, mga bossing, na itong April 30, mga kababayan, kumbaga unti-unti yan unti-unti nilang wala na, deads na yung usaping deads na talaga yung usaping pulburon, mga bossing. Wala nang naniniwala po. Wala nang naniniwala po. So ngayon, ramdam nila na tagilid sila dahil dyan sa mga paninira lang, magmumukhang paninira lang po, which is, mga bossing, no? Which is, mga bossing, ang kinatalo po, isa sa kinatalo, naniniwala ako, nung mga dilawan dati, yun pong style na paninira, mga kababayan. I think eto ngayon natuto na din po yung mga kakamping, mga bossing. At the same time, nakikita naman din po natin na ang mga kakamping po ngayon, mga boss, respeto sa ating Pangulo, no? Na-appreciate nila yung ginagawa ng ating Pangulo at gobyerno ng Pilipinas. Kaya lang, itong mga dapat kakampi natin talaga, biglang nagbalikwasan po, mga boss. Biglang, hindi natin no, isa sa iniisip ko kung bakit mga nagbalikwasan dahil
Yun nga po, unti-unting mga bumubukas yung mga kumbaga parang anomalya di umano doon sa nakaraang administrasyon. Kaya ang ginagawa nila, naku, double time tayo, kailangan pababain natin si Marcos, kundi madami pang mabubuko diyan. Yun yung nakikita ko, mga kababayan. So etong April 30 nila, mga boss, expect nyo na po, pagkatapos ng 10:00, siguro kunyari matatapos yung hearing niya mga 1:00, 2:00, mga bossing, 3:00. Sabay vlog ni Maharlika niyan, no? Sabay vlog. Magrarant na naman yan, magagalit na naman yan. Bakit hindi nyo pinag-usapan yung yung PIDEA leak? O siguro kung may mabanggit man dyan, mga bossing banggit lang, pero hindi yun talagang pag-uusapan, mga kababayan. Kasi talagang yung binasa niya, sabi niya, eto na po, sa Senado, April 30 na, ganito, ganyan. Tapos sabay nung binabasa niya, ay, nalito, sulat pala to ng non-government organization. Sumulat sa Senado, sumulat doon sa Kumbaga, singit lang po talaga. Pinilit nilang isingit yung PIDEA leaks nilang sinasabi. Tingnan nyo nga po, tingnan nyo din yung views natin, mga kababayan. Pag yan ang patunay, mga kababayan. No, kapag po pulburon video ni Maharlika yung pag-uusapan o yung topic, wala na din po Wala nang nanonood, mga kababayan. Kaya sawa na din po ang tao, mga bossing. Which is, kailangan naman dahil wala naman din pong mga maipakita itong mga to. Kaya po, kapag wala silang nagawang pagka wala pong nagawa silang paraan para mapatunayan po, mga kababayan, na sila ay totoo, laglag itong mga kandidatura nila nila Barbie at ni Bagong Lipunan, need ng pera ni Maharlika dahil sa 4 million case. 2 million kay Puwi Quiñones, 2 million kay Abel Bacudio, tapos iba pa yung kay Katunying, mga kababayan. Kapag hindi po sila nakagawa ng paraan, mga boss, na mapatunayan na hindi sila naninira, hindi paninira yung mga pulburon-pulburon nila, mga kababayan, wala po. Tatatak sa utak ng tao na itong dalawa na ito, si Vic Rodriguez at si Glenn Chong, walang gagawing matino sa Senado, mga kababayan. Tatatakbo sa isipan ng tao yan. Isa pang naiisip ko, mga bossing, no? Yung pulburon video na yan, wala silang maipakita Ang nakikita kong gagawin yan, mga kababayan, idadivert nila yan, susubukan nila, no, na sa isipan natin. Kumbaga, susubukan nilang, ganito na lang po, mga kababayan. Bibigyan po namin kayo ng teasers. Ganyan, no? Boses po muna, galing doon sa pulburon video. Ganyan lang babanat niyang mga yan, mga kababayan. Bibigyan po namin kayo ng teasers, mga kababayan. Pero syempre, galing muna po, yung boses lang po muna nung galing sa video ang ipapakinig namin sa inyo. Bakit po nila gagawin yun, mga kababayan? Madali na pong gumawa ng AI voice, di ba? Madali na po. Yun sa panahon po ngayon, mga kababayan, no? Yun yung pinakamalapit na maaari at posible, no? Na mapapaniwala nila ang taong bayan. Na mapapaniwala nila yung aanga-anga nilang supporter. Mga boss. So dahil nga po, 'di ba, may narinig tayo na isang pinapakalat na boses ni PBBM na ang sabi daw doon sa boses na peki na 'yon, deepfake, mga bossing. Kumbaga, iimbestigahan ko na nga tong si Duterte. Isa yung ganyan. Tapos isa, lulusubin na natin ng China. Kung papakinggan mo maigi, mga boss, yung talagang na 'yon, yung talagang recording na 'yon. Talagang kapag hindi mo pinakinggan maigi, iisipin mo ang pangulo talaga 'yan So ngayon, yun ang nakikita ko, mga kababayan. No, dahil wala silang ma-produce na video, at yung sa video kapag nakita mo, pagka pinroduce nila yung AI na video, halata ng taong bayan yun na kala mo medyo plastic
O magta-type na naman kayo ng Inday Sara Duterte dyan. Iba, ibig ko sabihin plastic. Ano? Yung medyo cartoons, yung video nila, kaya hindi nila ilalabas yun. Mahihirapan silang mag-edit doon at halatang halata yun. Kaya ang gagawin niya mga yan, mga kababayan, gagawin niya mga yan, sasabihin, o bibigyan namin kayo ng teasers, boses lang. Eto, boses to doon sa Pulboron video. Ganyan. Di po ba? Nakaka-disappoint. Isa to sa mga national problem. Depend bangag. Wala ka namang mapatunayan na bangag nga. Di ba? Hindi nga nila mapatunayan. Tapos ikaw uto-uto na na naniniwala. Sige nga, Grelin. Ito si Grelin. Kausapin nga namin ikaw. Sabihin mo nga talaga kung ano yung dahilan mo bakit naniniwala ka na bangag ang Pangulo. Kapag ka sinabi mo ng ngiwi, kasi ngiwi yung Pangulo, ano yan, dahilan ng bobo yan. Di ba? Ibig sabihin, lahat ng makita mong ngiwi sa kalsada gumagamit. Gusto lang namin marinig, mga kababayan. Gusto lang nating marinig. Kung ano yung iniisip nila kung bakit naniniwala sila kay Maharlika. Di ba? Sabi ni Ma'am Carclea, good morning po, Mark, from Orange Country, California. Ay, good morning po, Madam. Watching from Las Vegas, si Tomas Usilio. Asan ba yun? Wala. Oy, ano pangalan nito? Grelin, i-type mo lang dyan. Gusto lang namin gusto lang namin maliwanagan, no? Kung ano yung dahilan nyo, ba't pinapaniwalaan nyo si Maharlika, kung ano-ano ng ebidensya yung pinaggagawa, ang hirap pa din paniwalaan. No? Gusto lang marinig. Pero ganyan po yata sila Magta-type tapos bigla tatakbo na. Ayaw nang makarinig ng sagot natin. Kaya nangawi si PBBM, gawa ng inalisan siya ng isang kidney, sabi ni Melski. Paano si Pangulo Duterte? Mga kababayan. Kasi yun lang din po ang naririnig kong dahilan nila, mga boss, no? Kung bakit sila naniniwala kay Maharlika. Kasi daw po, wala ang national problem ang ensaymada, tulog. Ang boring ang putik. Ang hinang magrebat. Wala, tingnan nyo mga kababayan. Hindi maipaliwanag kung bakit sila naniniwala kay Maharlika. Puro ganyan lang po yan. Wala pong maipapaliwanag yan. Miski yung mga DDS vloggers nila, mga bossing, wala pong maipapaliwanag yun, mga boss. Kapag hiningan mo ng mga paliwanag yan, ganyan lang po ang isasagot sa atin. Ganyan lang ang isasagot sa atin, mga kababayan. Si Pinoy ako, si Baste, yan, ng Totrol. Sino ba yung si Pinoy ako? Asan yan si Pinoy ako? Ito. Pinoy ako, wala. Mahihina ito. No? Ganyan lang po yung nila, mga boss, isasagot sa inyo. It's either, kumbaga, malayo doon sa totoong tinatanong mo, o hindi nila sasagutin ng diretso dahil walang maisagot na diretso. Di po ba, Ma'am Chris Rose? Huwag kayong puro bintang. Pakita nyo muna ang ebidensya. Wala nga ebidensya kasi. Ano ipapakita nila? Nong miss you. Naku, hindi nyo nga ako sinasagot kung tatakbo senador si Congressman Bosita Che. O wala silang maisagot. Nasaan na? Wala. Ay, nako. Kaya ayoko sumasagot sa mga ganyan, mga bossing, kasi wala naman din pong mga yan. Wala mga utak yan. Basta, sige, uso si Maharlika ngayon paniwalaan natin si Maharlika. Ganun lang po sila. Sa kangiwian ni Mau Diggs, hindi mo maintindihan magsalita. Sabi. Birahin nyo yung issue, hindi yung tao. Gilson Baluntong. Wala. Nasa na kayo, hoy! Dito lang po yata sa channel na ito, nagtatawag ng mga basher, no? Dito lang sa channel natin yung talagang hindi dinidelete yung mga comment nila. Wala na. Gumagawa pa gamit AI, sabi ni Sas, may Betamax na daw.
Sino pa panoorin do'n sa Betamax? Si Vivian Velez? Ayaw nga ni PBBM. Usok ng sigarilyo tas iisa lang ang kidney. Magpulburon pa kaya? Nawala na po sila mga kababayan. Ang bilis nilang sumuko. Ano? May maidagdag lang ako dito sa topic na ito, mga boss. Kasi po yung balikatan ngayon, mga kababayan. Ano tawag dito, mga bossing? Yung balikatan po, mga kababayan. Nagte-test fire na po sila diyan, mga bossing. No, at ang China naman po, medyo talagang kinakabahan na eh. Kung ano-ano na sinasabi nila, mga kababayan, na ganito, ganyan, bakit niya kayo gumagawa niyan balikatan na yan? Samantalang taon-taon na din po yan, mga boss. No? So ito yung sinasabi natin, mga boss, no? Na hindi mo kailangan lumuhod sa China. Hindi mo kailangan yung tipo bang, Digong, kapag sumuway ka diyan sa gentleman's agreement na yan, gigirahin namin kayo. Hindi po, mga kababayan. Kasi po, ayan, nakikita ko, ang pinapakita lang po, no, ng gobyerno ng Pilipinas at itong balikatan na ito, mga kababayan, hindi nyo pwede basta-basta apihin ang Pilipinas, no? Ang pinapakita po sa China, kung sino man sa mga kakalaban sa atin, mga kababayan, hindi nyo pwedeng basta-basta apihin ang Pilipinas. Bakit? Kasi nandito nakasuporta kami sa kanila. Ganyan po. So mga kababayan, kaya po yung kanilang mga dahilan na kapag tayo pumalag dyan, bobombahin agad tayo ng mga yan. Ganito, ganyan. Di ba? Yari tayo. Tingnan nyo na lang po, mga kababayan, yung ipinapakita ng ating bayan ngayon sa China. So malamang sa susunod na mga araw, mga boss chief amo sir, magkakaroon na po yan ng pag-uusap, no? Siyempre makikita nung kalaban, makikita nung China. Ganito, ganyan, ang dami palang susuporta sa kanila Sige. Total ayaw sumunod ni PBBM nung bagong administrasyon doon sa gentleman's agreement na iyan, magpatawag na lang. Diba? Patawag ng meeting, pag-usapan nating maigi. Igitna natin. Ayan. Ganun lang po kasimple yun, mga kababayan. Sila, hindi na gumawa ng paraan. Ang paraan lang nila gentleman's agreement, status quo. Sige, tuloy na lang. Kesa mayari tayo. Kesa maggira-gera tayong ganyan. Mga kababayan. Wala. Mga bossing. Kaya ang naging ending, 6 na taon na tulog yung usaping West Philippine Sea. 6 na taon na walang nangyari na tayo ay iniisahan ng China. Mga kababayan. Nakakatakot sa pag-vlog ni Maharlika broadcast. Inatake at namatay ka agad dahil sa stress at high blood. Yan ang pwede, no? Laging galit po di ba? Laging sumisigaw, laging galit. Hindi ko alam kung sinisigawan na po yung mga viewers nun. Si Sweet Escape, ito totoo to. Ang tagal ng member, no, dito sa ating channel. Salamat madam sa walang, miski hindi yung 8 months na yan, matagal na po, simula po nag-umpisa tayo mag-vlog, nandiyan na po si Ma'am Sweet Escape. Salamat po sa inyong suporta. Sabi ni Kunyang, hintay muna. Kasi hindi lang naman si Maharlika ang nagsasalita, pati mga nasa gobyerno na dati namang hindi maka-Duterte. Wait, hindi ko naintindihan yun Ano ba yung sinabi niya doon? Ano ba hihintayin namin? Ciao Boss Mark, watching from Italy, Marcela Mercado. Ayan. Kaya nga pala, si BP Sara ang number 1 sa survey sa presidential race. Ang layo pa yon, 2028. Simula pa naman din siya yung number 1, di ba? Kaya lang, mukhang etong mga nakaraang survey, mukhang tulpo. Pero malayo pa din yan, boss. Malayo pa din. Hindi mo pa din alam kung sino yung mga susulpot na tatakbo ng presidente doon sa 2028 na yon. Magulat-gulat ka, biglang tumakbo si RSA. Di ba? Sino po si RSA, mga kababayan?
si Ramon Ang. Sa tingin ninyo kapag yun tumakbo, hindi papansinin ng tao yon? Si Ramon Ang, mga kababayan? Ako kasi, simula pa lang po nung pagkatapos ng eleksyon, no? Medyo naramdaman ko na si Ramon Ang. Sabi ko sa tingin ko tatakbo ito sa 2028, susunod na pagka-presidente. Kung makita mo, kung sundan mo yung track record ni Ramon Ang, ay hindi yan. Mukhang hindi papahuli ang track record ni Ramon Ang, mga kababayan. So hindi mo alam kung sino pa yung mga tatakbo sa 2028. Talagang magiging number 1 sa survey, no? Si Inday Sara Duterte, dahil sino pa naman ang katapat. Kaya lang nung pinagtapat Tulfo versus Duterte, nung pinagtapat yung Tulfo versus Duterte, naungusan po agad-agad si BP Sara. Hoy! Buwang! Fake news ka na naman. Kapag ganito po yung sasabihin, tanggalin na lang natin ito. Magsalita ka dong related do sa issue na tanggal. Tapos. Wala na. Tapos na siya. Busy na lang si Ramon Ang. Ayan, mga kababayan. So kung sino man, ako naramdaman ko talaga yan na tatakbo si Ramon Ang, mga kababayan. Anyway, mga boss chief mo, sir, kailangan kong bumalik sa trabaho ngayon. Hindi pa pala ako pumapasok. Ito yung masarap no? Yung tipo bang bahala ka kung anong oras kung anong oras mo gusto pumasok. Anyway, kailangan ko na din pong pumasok at kailangan ko na pong pumunta doon sa ating maliit na negosyo. Mamayang gabi po, naka-live po ulit tayo, mga kababayan. Okay? Paalam mo muna sa inyong lahat.